Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. Muli po, nandito na naman po ang inyong lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Movie, Errata ko. Okay, pasensya na po kayo. At tulad na sinabi ko, dahil sa sobrang busy po natin sa ating trabaho, sa totoo lang ngayon, bago po ako aalis sa bahay, dito sa bahay, yun, naisipan ko muna mag-vlog. Baka isipin ninyo, kasi marami nag-aalala, marami nagtatanong. Kapag hindi ako nagbablog, ang dami talaga nagtatanong, kamusta na, ano na nangyari, bakit ganito, bakit ganyan. So, pagpagod kasi, minsan kasi kakatulad kagabi, kahit linggo, dahil may kontrata nga na mga pinto, no, sa pag may nagpapagawa kasi ng mga bagong bahay, mga malalaking bahay, siyempre nagpapagawa sila ng maraming pinto. Dahil nga sa mas mura dito sa furniture natin, mas marami ang umu-order, kagaya nung itong linggo lang. So isang bahay lang niya, isang Toy Story yung pinapatay yung bahay. So totoo, engineer yung umorder So umorder siya ng nasa 8 pinto. Ilan lang po kaming gumagawa, 3. So kaya medyo paspasan. Kaya minsan nalilimutan ko ng tawag nito. Nalilimutan ko ng mag-vlog, no? Dahil sa sobrang pagod, sobrang busy. So kaya pasensya na po sa mga kababayan natin. Miss na miss ko na rin po kayo. Kaya lang hindi naman po tayo katulad ng ibang vlogger na ang inaasahan lang talaga ang pagbablog, no? Kaya focus sila dahil yan na yung pinagkakakitaan nila. Tayo po kasi ayoko namang masabi ng iba na kaya lang tayo nagbablog, no? Dahil sa, di ba, wala tayong ibang alam na trabaho. So gusto ko lang patunayan sa lahat na kahit wala akong sinisweldo sa YouTube, kahit wala akong sweldo dyan, hindi po tayo natatakot. Pero ganun pa man, maganda na rin yung may tinatanggap ka din, 'di ba? Kahit papaano naman, 'di ba? Nakakaano tayo para sa ating pang internet, sa iba pa, no? So, ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, ako po'y labis na nagpapasalamat lalong-lalo na po sa mga Pilipino kababayan natin na lagi pong nagtitiwala sa inyong lingkod, Epifanio Labrador. Okay, sa araw na ito mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan po natin. Alam nyo, natatawa po talaga ako Kasi kung maalala po ninyo, itong si Basti talagang ito yung unang naghamon di ba? Siya yung unang naghamon, pero siya rin yung unang, di ba? Kumbaga siya rin yung unang tumakas. Balita ko po mga minamahal ko mga kababayan, bagamat late na o viral na o kalat na itong si Basti ay tumakas dahil sa takot kay General Torre. Kasi siguro nakita niya o siguro in-advisean din siya ng mga tulonggis niya, ng mga advisor na talo ka Basti kasi pulis yung kalaban mo at veterano yan. Maliban na veterano, mas maliksi kaysa sa kanya. Kasi kung titingnan po ninyo, ito sa video po natin, tingnan nyo yung banat po ni General Torre dyan, di ba? Ang bilis titingnan nyo, ang bilis. Di ba? Ang bilis ng galawan niya. Si Basti, panoorin natin. Yan. Tingnan nyo naman. Diba? Parang gusto lang, mas maganda pa itutok na lang niya siguro yung yung kamay niya doon sa kalaban niya kaysa pa niya, di ba? Ang bagal ng kilos, tingnan nyo. Di ba? Siguro naisip ni Basti na teka, mukhang hindi ako obra kay Torre. Bagamat mas matanda sa akin. Malayo naman talaga yung agwat ng edad ni General Torre sa edad nitong Mongoloid na si Basti, di ba? So, eto pa, di ba? Nung tinanggap po ni General Torre yung hamon po ni Basti, para po maging makabuluhan sana yung kanilang gagawing suntukan at hindi magmukhang mga nag-aaway lang sila, nagsusuntukan sila sa kanto, minabuti po ni General Torre na maging makabuluhan
yung kanilang sagupaan sa ring, na kung saan yung kikitain po ng boxing na yan ay itutulong sa taong bayan, di ba? O sa mga Pilipinong mga nangangailangan ng tulong. Ngayon, para makalusot yata ito si Baste, ang ginawa naman niyang rason, papayag din daw siya sa gusto ni General Torre, basta lahat daw ng mga tao sa Malacanang maging ating Pangulo ay magpa-drug test gamit ang buhok. Yon, sa madaling salita. Kung di ako nagkakamali, hair follicle test ba yun? Tawag doon. Pasensya na po kayo, hindi po tayo masyadong sa mga ganong bagay. Pero gano'n pa man, yun yung gusto niya. So ngayon, ang dami niya ng palusot, ang dami niya ng mga alibay. Pero sa totoo lang, hindi na po tayo magtataka. Dahil ano na po nila yan Kumbaga, ugali na nila yan. Magaling maghamon, pero di ba? Magaling maghamon. Siyempre, sa kanina pa ba tayo hahanap ng sample kung bakit sila ganyan? Bakit pa ba tayo magtataka? Alam naman natin na may pinagmanahan si Baste. Di ba? Kung maalala ninyo, ito video na ito, panoorin niyo muna para maniwala kayo. Ito, panoorin niyo. Ano ang reaksyon mo sa hindi na pagtupat at hindi pagsipot ni Baste Duterte kay General Torre? Hindi po ako nagtataka. Sapagkat magkano po ng Duterte yan. Ang sarumadang at katraidoran. Ibig sabihin na sir, talagang wala siyang laban. Wala siyang planong lumaban. Wala, pananakot lang yan. Reign of terror kasi nasanay sila sa kanila. Maraming salamat sir, sa time. So yun, di ba? Kaya hindi na tayo magtataka kung saan nakuha, saan naman ni Baste yung kanyang kahambugan. Di ba? Sa tatay niya. Biro mo, hamunin ba naman niya si Carbonell? O ngayon, nung kumasa si Carbonell, walang Duterte na dumating dahil alam niya, talagang papatayin siya ni Carbonell Walang Duterte kay Carbonell. Oo, lumaban ba si Duterte? Hindi. Kasi bakla talaga yan. Magaling lang sila. Wala yung pinagkaiba kay Arnie Tevez, kay Henry Tevez. Magaling lang sila dahil mapera sila. Sa pera totoo, walang sinabi yung mga yan. Di ba? Oo. So, maging si Baste. Di ba? Huwag na tayo magtaka kung bakit umatras si Baste kay General Torre. Huwag na tayo magtaka kasi kay Carbonell nga umatras siya na hindi naman alagad ng batas yun. Di ba? At hindi general yun. Dito talaga kakabahan siya. Siguro napanood niya yung bilis ni General Torre, ayun, sumibat. Hindi nagmukhang katawa-tawa ngayon si Baste. Yan ang sinasabi ko. Ngayon, kung gusto niya magpa-hair follicle testing ba yun? Yung mga taga Malacanang, siguro dapat unahin mo na yung mga tao niya sa diyan sa munisipyo o diyan sa City Hall, na kung saan ay may nahuli na mahigit 10 katao na mga tauhan nila na talagang positive sa droga. Di ba? Ang lakas-lakas nilang magsalita, pero alam niyo naman, di ba? Yan ang diskarte kasi nila. Di ba? Yan ang diskarte nila, mga minamahal ko mga kababayan. So, wala tayong magagawa dyan dahil like father, like son talaga. So, yan na talaga yung pinaka-ugali nila. Puro kayabangan, katarantaduhan. Yun lang. Pero isa lang masasabi ko kay Baste, isa kang duwag. Nako, ikaw yung pambansang duwag. Ang galing-galing mong magsalita. Kaya Baste, huwag ka na magsalita kung wala ka namang ikakasa. Diba? Nakita mo yung kilos mo. Ito Baste, tingnan mo yung suntok mo. Yan ba yung papanama mo kay General Torre? Yung suntok mo na yan? Na halos inaabot mo lang yung glove sa kalaban mo. Diba? Tingnan mo yung suntok ni General Torre. Meron ka ba niyan? Wala. Mas praktisado
si General Torre kesa sa'yo. Ikaw, mas praktisado ka kasing humit-hit. Mas praktisado kang suminghot ng droga. At pagkatapos na mabangag ka na, yun, puro patato na sa katawan ng ginagawa mo. Diba? O, yan ang katotohanan na hindi matanggap ng mga DDS na dapat ninyong tanggapin. Dahil yan ang katotohanan. Diba? O, so, ganun pa man, talagang ganun. So, nga pala, nakalimutan ko sauna ng ating mahal na Pangulo. So, abangan natin, pakinggan natin. At sigurado ako, talagang sampal na naman dito. Masasampal na naman sa kahihiyan si Sara Duterte, yung maging yung mga ulupong niya. Diba? O, at syempre, malalaman nila yung mga accomplishment ng ating mahal na Pangulo. Yan ang ayaw nilang marinig kasi wala sila niyan, di ba? Kaya ang gagawin ng mga DDS, Sara, yun, gagawa na naman niya ng mga paninira kasi yun lang ang magagawa niya dahil wala siyang magawang mabuti, wala siyang magawang matino. Kaya ang tangi lamang niyang pinakadabis niyang magagawa ay gumawa ng kasiraan para sa isang taon, gumagawa ng kabutihan para sa buong bansa o para sa mga Pilipinong pinaglilingkuran po ng ating mahal na Pangulo. So, sa ngayon, yan lang muna po ang ating pag-uusapan. So, muli po, tulad po ng sinasabi ng Iligan, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.